Sino kaya ang makakakuha ng first blood? Mainit-init. Ang tagal natin hindi nakita yung Gusion na naka-petrify. Parang season 10, yung talagang gamit na gamit. Oo, si Few. Oo, si Few may gamit nung time na yon. So, interesting. Parang nanggigigil na si Kuya Hatred na gumalaw ng mga kamay. Nakapag-stretching. Nakapag-stretch. Ang hirap nun pag buong kamay. Parang pang-combo mo. And looking at the start of the jungle, no, mukhang epas naman dito si Kaizen. May pumoprotekta sa kanyang Rafaela. I think yung back siya, merong maganda yung magiging time para sa jungler. Kasi hindi niya kailangan isipin yung mid lane. May Mino tsaka Gusion dyan na self-sustainable. Wala ring mag-invade sa kanya. This is a Fredry na mas mabilis din yung kanyang jungling. So expect na yung TNC, gagamitin nila yung speed na meron sila. And looking at the emblem set para kay Yasuo, no, nabanggit mo na hindi na nga Vengeance ang kinukuha sa carry ngayon. But this time around, Flicker ang naging choice para dito kay Yasuo. But still, with the Brave Smite na nagbibigay ng dagdag sustain para sa kanya. Nabigyan si Yasuo. Yun yung maganda ngayon sa Crab eh. Pwedeng yung pumatay, yung roamer mo, tapos pupulutin mo na lang. And that also means na makokontrol mo yung waves kahit papaano. Ayaw nga. And wave control is such a big thing right now on the side lanes. Dahil parang sila yung laging susceptible, no, na mabigyan agad yung unang daan mo. Either side lane yung mapo-first blood. Pag nagkamali ka, pwedeng mabigyan. Kumbaga, ito, speaking of mabigyan, dito sa ating Turtle, sinisimula ni Kaizen and the rest of the players of TNC ay nakapwesto na rin. Look at the Gusion. Nag-aabang ng pwesto dito si Hatred. Hindi natamaan ng Astral Echo pero half HP na para sa pinaka-unang Turtle ng laro. Saktong-sakto final slash pero nagka-counter pero ito first blood agad para kay Hatred pero napunta dito pag-uong para kay Ryzen. TNC ngayon dediretso against the Minana Evos at si Kirk ay mamamatay na rin. Double kill agad. First 2 minutes, 2 kills para sa Gusion. At napakagandang dance mula sa TNC yung setup nila dun sa Turtle na yun. At alam natin na mas mabilis yung speed nila because of what Ryzen Zero is. And then, nahintay talaga nila yung tamang kill. Ang ginawa dito ni Hatred, wala siya mismo dun sa Turtle. Nandun siya sa may gitna. Una niyang nakita dun was actually si Spider Miles. At alam natin, wala pa level 4 yung Rafaela nun. Nung nakakuha ng kill si Hatred, bigla na rin nag-level 4. Etong si Nomad, kaya nakapag-convert pa sila ng 2 more kills after the Turtle fight. TNC, 2.1k ang lamang nila agad. Grabe yung timing dun, no? Tsaka mga boss, na nangyari yun, ang daming nadikitan ni Hatred pero hindi niya ginamit yung petrify niya. Oo. So grabe din yung confidence niya no moment na yun. Oh, iba talaga kapag sinaunang Gusion gods ka pa. Hindi mawawala sa dugo ang Gusion kahit ilang meta na ang lumagpas. May buff pa naman yun sa concentrated energy na Oo nga dating pala. ginagamit na yun sa Gusion. So, I very highly likely na baka isa yun sa mga items na panghuli na kunin dito ni Hatred. Ito yung lason ng Phosphor I would say. Na kapag yung Phosphor mo biglang marunong mag-Gusion, nakakailang mag-Novaria sa kabila. And I honestly can't believe it no, na parang nakalusot out of everyone. Ang daming assassin bands ng Minana Evos. Pero may Gusion pa rin na nakalabas. Tsaka, di ba sinabi mo yung sa Novaria yung biglang pwedeng bigyan or ma-instant kill para maiilang ka na mag-Astral Echo. Ika nga para dito sa side ng Minana Evos. But knowing for Spider Miles, isa din naman siya sa mga aggressive na players. Pwede niyang gamitin yung Rafaela with the movement speed na bigla na lang mga habol dito ng mga players ng TNC. Oh, may malaking chance din kasi na pwedeng mawala sa angulo yung mga daggers kung mabigyan ng tamang healing na nanggagaling kay Spider Miles. Pero nandito na ang pangalawang pagong ng larong ito. At mukhang mauuna ang TNC sa pag-secure ng pwesto around it. Astral Echo tatama sa dalawa. Pero mukhang hindi na ata i-contest pa ito ng Minana Evos. Parang antay na lang muna talaga nila na tumaba yung kanilang marksman dito since more on crit damage naman and Ryzen with that second Turtle secure para sa ating laban at na-maintain ng TNC yung kanilang kalamangan na actually lumobo pa nga bottom lane ay magzuzone out lang ng mga players at mga magiging target pa nga dito si Spider Miles medyo makakarayan at yung sustain niya no mararamdaman natin na nasasaktan na talaga. We know na yung back shot, naturally anti-sustain na hero. Yung kanyang kit ay may mini kit siya na parang napipigilan yung mga anti-heal, parang passive na dominant size. Oh! Napakagandang set. Pero nga lang si Head buhay pa rin yata pa rin na si Kirk mahapon Wow! niya. Pero Wow! buhay pa rin. Mabalitan pa nga yata dito na TNC. Akala natin patay na pero killing spree na para kay Hatred. Body of Smith coming in clutch para dito kay Heads. Ang hirap talagang patayin ng Therese namin. May dominant size na siya yun. Kanina wala pa. Ginawa pa niya yung ulti niya parang in place. At nakita natin na
na-kontra pa siya TNC. Na-isolate din yung ibang members eh. Walang makatulong kay Kirk doon kahit maganda yung talon niya. Kahit nandun siya sa magandang spot, walang makasunod sa kanya kasi na-zone out na siya nila Nomad as well as Hatred. So far, this has been a great game para sa TNC Pro Team at lumulobo pa nga ang kanilang lead. Hatred looking at Kaizen pero hindi yata magiging sapat ang damage niya dito. Makunachi na to si Kaizen eh. Oo, parang kailangan niya muna tansyahin. Mababurst ko ba talaga to? Pero grabe, di ba? Ang tagal niya nandito. Sobrang dami niya ng information na naibigay dito sa TNC na okay, nagbabuff dito si Kaizen. Kaya si Ryzen ay pwedeng lumapit anytime. At maaga ba? Naaagaw pa nga dito ni Ryzen ang purple buff. Ginamit ni Ryzen ang kanyang retry pero saktong-sakto yung timer. Pag lumabas na yung third turtle, may retry na ulit si Ryzen. Dominance also picked up dito sa ating Minotaur at tatambayan nila yung bandang mid lane. Di pa ulit makakapag-push ang TNC. Good defense naman para sa Minana Evos pero so far alam natin na yung tempo control nasa side ng TNC. And yung tempo talaga ngayon ay kinokontrol lamang ng TNC with even taking the objectives and possible invades. Ito yung literal even against a Novaria. Walang choice ang Minana Evos kundi manood Uy! lamang. Okay. May choice naman pala, May ginawa choice. ng paraan. Oo, nasa argo ni Kuya Lancy. Sabay thumbs up pa. What a Napakalayo. Parang ilang beses na rin natin napanood yung mga moments na gano'n na nakakaagaw talaga ng ang Novaria na objective. Siyempre, breath of fresh air para sa Minana Evos na kanina pa nag-struggle. They don't have the control. Hindi pa rin nila na-solve yung map control. However, as mapapansin natin dito yung TNC, babahayan na yung kanilang jungle. Ito yung mahirap no, kapag hawak ng TNC or any team in general. Ang early game lead talagang babahayan yung jungle. Now Nomad, aggressive ang kanyang pwesto dito pero mukhang hindi na talaga i-contest ito ng Minana Evos. Oo, parang Torre na lang yung kailangan nila dito as much as possible na madepensahan. Parang nakikita ko ngayon sa laban natin yung TNC parang hindi nila binibigyan yung chance ng yung Minana na somehow makahabol dun sa gawa nilang play. O di ba? Umalis na sila dyan kanina tapos nasira pa nila ngayon. Babalikan at babalikan. At hinahayaan lang nila yung top lane kung saan nandun yung Novaria. At this point, napansin nila na yung nag-detake lang nung sa bandang long lane is this Novaria. Siya lang yung nakapag-farm. Siya lang yung may solo na lane. Oo. Tsaka hindi rin kasi kailangan lumamit dito ng Novaria no, at this True. point. Talagang pwede siyang bumato ng Astral Meteor pa ulit-ulit lamang. And right now for TNC, no, hindi naman na lumalaki, more than 3.5k ang kanilang gold lead. This is good news for Minana Evos. Habang tumatagal ang laro ay tumataas ang kanilang tsansa na makabawi pa. And for TNC, the pressure is on them. Kailangan nilang makahanap pa ng additional kills. Oh, speaking of additional kills, naramdaman dito ni Heads na pwede makakill sa kanila naman is yung si Doming. So kailangan nila ng Blade Armor. Di ba parang ang hirap kung ikaw yung TNC, I mean, ikaw yung Minana na pagka may papasok dito or gusto mong sumilip, parang naka-ready agad si Hatred dun siya sa Shadow Blade niya. Oo, kasi may dalawang, or actually tatlo na sources of stun afterwards and then meron ka pang Petrify. So tama ka doon, Chantel, parang kung sino man yung nasa side ng Minana Evos, hirap silang sumilip. The thing with Gusion, lalo na dun sa build at meron kang mga updates dun sa ilang mga items natin on the Magic like Genius 1, kaya mo ang one-shot kahit yung mga tank heroes. Lalo pa ngayon, hindi na ganun ka solido yung Radiant Armor, di ba? Oo. So, Medyo, ang sakit nga sa pakiramdam nun eh. Wala nang depensa against the Nathan. Pero half HP para dito sa Lord. Binaburst na agad ng TNC Pro Team. Kaizen on prime position para mang-agaw. Okay, si Heads sa bubok nila, sakto penalty zone. Tatamaan dito si Kaizen at dediretso ngayon ng TNC. Kaizen medyo mawalan dito ng mga armor, pero nga lang, Uy! hindi na makakatakas pa. Yasuo Lancy, isama pa. Kirk! Si Kirk dito may pilitan na umalis. Si Hatred naman shot Aray! doon. Pero tatlong players ng Minana, Evos na namatay habang yung TNC, dediretso dito sa pagbuha ng Lord. At meron nag-split push naman para sa Minana Evos. Grabe ka na, TNC Lord. Sinampal niya dun si Kirk at namatay siya dun sa mismong Lord Pit. kasama. At kahit na kuha niya yung 5 members doon, di pa sila nadali. By the way, malaking bagay din na nakakuha ng kill doon si Hatred. Although na-shutdown siya, pero kasi yung shutdown niya napunta sa isang roamer, so hindi na ganun ka-deadly. Lancy was taken out. At alam natin yung Novaria, sobrang importante doon sa talon sana ni Kirk. Kung nakatalon siya with the final slash, you always have that follow-up mula doon sa first and second skill ng isang Novaria. Buti na lang itong member nila, yung si Doming, ay maganda rin yung pinakita. Going in for the push agad, na-identify niya, Loki na, na-isolate na si Kirk, namatay na yung Novaria natin.
punta na agad ako ng mid. Hanap na ako ng isang bagay na pwedeng kakapanalo natin. It's looking really hard para sa side ng Minana Evos. 1-7 ang ating kill score at lumaki pa ang lamang ng TNC Pro Team with that Lord take at hindi pa nga sila tapos sa ating Lord push. Parang sinasabi dito ni Wolf, kailangan din ingatan ng TNC yung may ibang objectives, pero parang solid din yung TNC sa kanilang gustong gawin dahil 5 man nandito sa may bottom lane. Ginamit ng Astral Echo, so alam ng Minana Evos, okay, 5 mga players ng TNC. Nandito si Ryzen, medyo malayo Ryzen! na yata. Final slash, parang badminton yung nakita natin doon. Tapos napasok pa nga with the penalty zone. Pero si Kaizen dito, naku, yung Tori nila hindi pa nasisira, pero Kaizen is down. Hatred! Kaizen may iwan. Yung Lord hindi pa rin nadedepensahan, masira yung Tori doon. At hahabuli pa nga si Nomed. Yung Lord ay buhay pa rin. May tinusok ni Kirk. And that is a double kill para sa Arlot. Medyo naging maaga ata ang pagpasok ng TNC Don Wolf. Definitely isang bagay na nakakagula dito mula sa side ng TNC na hindi naman nila kinailangan gawin. Lalo na first Lord of the game lang yun. Ang natural goal mo, tanggalin lang lahat ng mga outer turrets. Fortunately, nakakuha pa sila ng inhibitor. Kung hindi nila nakuha yung inhibitor na yun, sobrang sama nung trade para sa kanila. And now that is definitely Minana Evos nakakaramdam ng konting lakas and nakip pa nila yung dalawa nilang outer turrets, which is also very important. Makikita natin yan mula sa replay hatid ng Infinix. Talagang medyo naging maaga, no? Tapos isa lang yung natamaan talaga ng main crowd controls ng TNC Pro Team. But as you said, Wolf, that trade was inaabangan niya ng mga fans ng M5. Oo, kahit ako inaabangan ko din yun eh. Tapos, ang galing kasi minsan yung mga cameraman, sinasabayan pa nila, tinitilt nila ng konti para parang may effects yung Gimbal moment. Parang tinamaan yung mga viewers. parang hinamaan yung mga viewers. Na-slash din. Yun ang tawag na final slash. Oo, pero mga troubleshooting muna muli habang inaantay to Bigetron. But we will talk about that soon dahil magsisi TNC Pro Team ang Lord na ito. Again, this is a Luminous Lord at nagtatapatan na naman ang dalawang tangke sa loob ng Lord Pit. Slow push dito sa may short lane, tapos yung long lane naman ng TNC, nakayaan lang nila. Walang kasi nagde-defend mula sa Minana. Okay, nakita natin dito, Astral Echo, ginamit na. So, na-reveal dito mga players ng TNC kung saan nakapwesto. Pero penalty zone! Sa likod pala yung target niya. Kaya naman dito mega kill na si Yasuo. At sabi na, okay namin, nakuha na tayong isa. Kuhanin pa natin another one. Lord secured para sa TNC. Ito, may sinabi tayong box out, yun ang head-turning play mula kay Heads. Exactly. 4-man ultimate! Madaming nag-hype, madaming nagsasabi na magaling talaga tong player na there's a lot of potential for him. Ngayon, siya yung naglaro pa sa TNC, nakita na, nagpakilala na. Eto ko, Terizla being picked. Ngayon sa meta natin na halos hindi na nagiging priority dahil dun sa kung gaano siya kabagal. We can see through the replay how good that was. Yung timing, nakaapat yung nahuli niya. At the same time, hindi talaga nakaporma around the Lord Dance yung Minana. Sobrang solid dito ng pasok. Kaya pala heads yung pangalan niya kasi walang heads up. Na nasa likod pala ang pinaka-target niya. Even, I think, Minana Evos didn't expect. Kasi normally, pag mga Lord team fight, yung nasa harap na lang yung bibigyan mo. Tsaka may flicker eh. Sabi nga natin, basta may flicker ka, gawa tayo play. Oo nga. Na-predict nyo na pala yung play ni Heads kanina pa. Sobrang sakto kanyang ultimate. Pero nandito na nga ang Lord sa ibaba. Pero mid lane nata ay kailangan i-push ng TNC Pro Team. Mabilisang naubos din ang minions. And I feel like this is the worry for TNC Pro Team. Mahina ata ang kanilang endgame dahil sa kanilang low range. Okay, ito na yung sabi range. Pero speak of range, sakto doon sa range ng final slash. Kaya naman mapatay dito si Yasuo, Nomad, isasama na rin. So Minana Evos, unti-unting makakapitas against sa TNC. Mukhang ito yung inaantay nila. Paunti-unting hahabol. Munti ka na si Ryzen. Hahabol! Kung ikaw si Ryzen naman, okay, kailangan makauwi. Pero grabe, no? Ito na yung issue para sa TNC Pro Team Wolf. Ang baba ng range nila, parang ang hirap mag-push. Ang hirap mag-push kapag wala sila napapatay muna. So they really need to push Minana Evos outside ng kanilang base kumbaga i-lure nila out. At especially i-outplay si Doming. So far, ang ganda nung positioning doon at nakita natin yung crit na hinahabol natin. And we can see na itong si Hatred nag-aabang na ng mga biktima dun sa may top. Going for the Winter Truncheon.
For the outplays, potential outplays. Oo, importante na rin na mabuhay siya dito, no? And when we think about it, no, ang isa sa mga nagiging roles ng position 4 or ng mage in general ay talagang pagpo-provide ng zoning in sieges. Yung tipo na malayo pa lang yung nagde-defy, nagbibigay na siya ng damage. But when you're playing the cushion, parang non-existent yung pressure na yun. Oo, kasi mahanap mo lang. So, ang pressure naman ngayon is nandun sa mga frontliners. Kailangan nyo lang mabigyan ng vision yung Agusion para mahanap kung sino yung pwedeng ma-burst agad. So, medyo struggle pala siya kasi ramdam na ngayon yung damage ni Kuya Doming. 2-0-3 by the way for this game. At binanggit natin na para dito sa ating dalawang koponan, napaka-importante nung next na Lord na magsuspawn dito sa ating game. Pwede pa nga nila antayin ito ng 1 minuto para maging evolved Lord. Pero mukhang mauuna ang Minana Evos around this area. TNC Pro Team ha, hindi pa alam ng Minana Evos na nandun sila sa may bandang Gedli, doon sa kabilang side ng mapa. Parang ibang play pa lang gustong gagawin dito ng TNC pero na-reveal kung nasaan si Heads dahil hinit niya yung Torres. Si Lancy at ang hahabulin nila pero lumipat muna ng mapa. Oo, pumunta ng Galaxy, men. Pumunta ng ibang Pumunta muna ng brawl mode. Hanggang sa muli, paalam. Respect. F. Press F on the chat. Kapag umabot ka dito, bigyan nyo ng energy ang ating mga teams. Dahil Minana Evos, sisimulan na nila ang Evolve. No, this is just a level 2 Lord. Oo, naramdaman na, narinig ko si Wolf, sabi niya ang sakit na talaga ni Dome for this game. Dome is the target here kung ikaw ang TNC. At for Minana Evos, kailangan lang nila nabigyan ng space. Ang taas ng potential nila, by the way, for a steal dito sa Lord na to. Yep. Pares ng level 15 si Ryzen, tsaka si Kaizen. Meron silang final slash na pangpalayo dun sa back siya, away from the Lord kung sakaling mangyari yun, and additional stun and the taunt. So pwede nilang gamitin to control itong si Ryzen. Di natin sinasabi na sila yung lamang. But in fact, this is actually an even game sa ngayon. Pagalingan na talaga mag-Lord Dance. Pagalingan mag-Lord Dance at pagalingan mag-retry. Pero lamang ang TNC in terms of map control dahil nga butas na ang bot lane ng Minana Evos. And this leaves Kaizen in front of the Lord. Gets one, Heads, nabawasan na ng bagya. At sisimulan na muli nila ang Lord. Hindi pa nagre-reset ang kanyang HP. Ito yung mga moments na parang mapatibok na lang talaga na mabilis yung puso mo dahil nakita natin na nagkaroon saglit ng tension. Pero nandun yung disiplina ng ating dalawang koponan na, teka lang, poke lang muna ang ating kailangan gawin habang si Heads dito ay matuton saglit. Pero Astral Echo, okay, nawawala si Hatred dahil hindi tinamaan. Kailangan hanapin ng Minana Evos at mare-reset na lang muna ulit yung Lord. Pero hindi pa rin bibitawan ni Ryzen. Walang naka-Athena shield so far ngayon sa side ng Minana. This means na si Hatred kayang mag-burst mamaya. In fact, maganda na yung pwesto niya ngayon. Okay. Okay na si Nomad dito na nakita na natin na meron knock-up from the Minotaur habang si Hatred dito maghahanap ng target. Uy, si Lancy! Pero si Lancy pala ang target niya. Habang papasok naman dito mga players ng Minana. Look at Kurt! Meron mga dash na gagawin doon. Habang si Spider-Man makakakuha ng kill. Meron pang Winter Truncheon para sa kanila. Mawala na immortality. Winter Truncheon again para dito kay Heads. Pero Minana makakakuha ng 4 na players ng TNC. Doming power spike na to, men. Late game Clint, tinunaw ang lahat. Have to be careful. Pero nandun naman si Kirk para dumepensa. Kailangan bumalik dito ni Heads. And that started to be really good para sa TNC. Pero hindi natin napansin na low HP na kasi na doon. After nung pagtalo ni Hatred, napakaganda nung paghanap niya kay Lancy. A very important hero to take down. Yun nga lang hindi nila na-follow up kasi low na si Nomad, low na rin si Ryzen nung time na yun. And Yasuo, great positioning para dito sa ating carry. Pero yung limitations kasi ng carry sa late game, single target siya. Oo, hindi katulad yung kay Doming, no? Parang dahil masikip ang iskinitang pinaglabanan ng teamfight na yon ay lahat natamaan sa kanyang damage. Nauna dito ang Minana Evos pero mukhang i-reset nila ang Evolved Lord. Ryzen is already in the vicinity. Hatred ay nagpa-farm lang ng konti pero naghahanap na nga dito si Lancy. Astral Echo on one! Ryzen! Bibigyan yata nila at meron pa knock-up from the Lord. Okay, pwede dumiretso na ako kung si Nomad. Tatalong ba sila dito? Walang flicker by the way. Yung Minotaur, so hindi pwedeng gumawa ng setup play. Wind of Nature used. Oo, Wind of Nature nagamit na rin. Even Winter Truncheon dito kay Kaizen. So ang daming na-force ng mga items and pindotables para sa ating dalawang kapanan. Game 1 pa lang ay parang high level na talaga
biruin mo yung mga pindotables at sailable. Pindotables. Ay nakikita na rin natin 21 minutes in at sisimulan muli ang Lord. Siguro 5 minutes na tayo dito. Kirk, hinahanap si Hatred at si Heads pero Astral Echo tumama lamang sa dalawa at mukhang sisimulan na nga nila ang laban na to pero Lord pinofocus na ng Minana Evos. What an opener para sa ating unang serye. 21 minutes na pala pero sa sobrang ganda ng laban, hindi na natin napansin na matagal na pala yung pinag-aagawan na Lord para dito sa ating laban habang si Hatred nakatago na naman. Ay! Ryzen pala makakakuha pero sakto na naman doon yung penalty zone ni Heads habang pumasok ang mga players. Pretty na si Yasuo. May mga shuriken blades na ibabalik Bang! doon pero si Light siyempre makakakuha. Takbo! Sabi nila Minana, kailangan umalis ng mga players ng TNC. Kailangan nyo pa uwiin. Kaya naman double kill na. Dito ang Navarre 2, 3, 7. Hindi lang tatama doon pero ramdam natin. Even Kirk. Oh, no! Abot pa kay Ryzen. Unti-unti mawawala ang buhay. Oh, At no! tatamahan mo nga dito ng ibang mga skills. Ayan na nga, 3 ang bumagsak para sa TNC. At 2 ang dedepensa. This is a Lord push for them. Pero Mabilis mukhang na, end na ang call ng Minana. Hindi na yata madedepensahan habang natatower lock na unting-unting naubos mga players ng TNC. Kaya Minana